Isang na ng pelas ng sinangana. Magandang ko ay ang kapulian. So, bulaklak ay namumukadga. Bakit tayo ay sa mga dalupan? Okay po, mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating pong mga tagapakinig at sa lahat po ng ating mga subscribers. Samahan niyo kami muli sa pagpapatuloy ng ating talakayan dito sa Aklat ng Unang Kronika. Tatalakayin po natin ngayon ang dalawang huling kabanata sa aklat na ito sapagkat ito po ay pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng ating mga ninuno. So, simulan na po natin. Okay po. Kabanata 28. Nasaan po? Wala akong makita. Babasa ko. Hindi po ba nakashare? Wala pa po. Okay. Yan. Okay na po. Kabanata 28. Mga plano ni Haring David para sa templo. Tinipon ni Haring David ang lahat ng mga opisyal ng mga Israelita sa Jerusalem. Ang mga pinuno ng mga tribo, ang mga pinuno ng mga pangkat na naglilingkod sa hari, ang mga pinuno ng libo-libo at ng daan-daan, at ang mga tagapangasiwa ng lahat ng ari-arian, at mga hayop na pag-aari ng hari at ng kanyang mga anak, kasama ang mga tagapamahala ng palasyo, ang mga mandirigma, at lahat ng magigiting na lalaking mandirigma. Tumayo si Haring David at nagsabi, "Pakinggan ninyo ako, mga kapatid kong Israelita, aking mga kababayan. Nais ko sanang magtayo ng isang templo bilang santuaryo para sa kaban ng tipan ni Yahweh, para sa tuntungan ng ating alahayam, at gumawa na ako ng mga plano para maitayo ito. Ngunit sinabi sa akin ng alahayam, hindi ikaw ang magtatayo ng templo para sa aking pangalan, sapagkat ikaw ay isang mandirigma at maraming dugo ang iyong nabubog. Gayunpaman, pinili ako ni Yahweh ang alahayam ng Israel mula sa buong sambahayan ng aking ama upang maging hari sa Israel magpakailanman. Pinili niya ang Juda na maging pinuno, at mula sa tribo ng Juda ay pinili niya ang sambahayan ng aking ama, at mula sa mga anak ng aking ama ay kinalugdan niya akong gawin na hari sa buong Israel. At sa lahat ng aking mga anak, sapagkat binigyan ako ni Yahweh ng maraming anak, pinili niya si Solomon na aking anak upang umupo sa trono ng makalangit na kaharian ni Yahweh sa Israel. Sinabi niya sa akin, si Solomon na iyong anak ang magtatayo ng aking templo at ng aking mga looban. Sapagkat pinili ko siya upang maging aking anak, at ako ang magiging ama niya. Patatatagin ko ang kanyang kaharian magpakailanman kung susundin niya ng buong puso ang aking mga utos
at mga batas, gaya ng ginagawa sa panahong ito. Kaya ngayon, iniuutos ko sa inyo sa harap ng buong Israel at ng kapulungan ni Yahweh at sa pandinig ng ating alhayam. Maging maingat kayo sa pagsunod sa lahat ng mga utos ni Yahweh na inyong alhayam upang mapasa inyo ang mabuting lupaing ito at maipamana ninyo ito sa inyong mga anak magpakailanman. At ikaw naman, aking anak na Solomon, kilalanin mo ang alhayam ng iyong ama at paglingkuran siya ng buong puso at kusang loob na isipan, sapagkat sinasaliksik ng alhayam ang bawat puso at nauunawaan ang bawat pagnanasa at kaisipan. Kung hahanapin mo siya, masusumpungan mo siya, ngunit kung iiwan mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Ngayon, pag-isipan mo ito sapagkat pinili ka ng alhayam upang magtayo ng isang templo bilang santuaryo. Magpakatatag ka at gawin mo ang gawain. Pagkatapos, ibinigay ni David kay Solomon ang mga plano para sa portiko ng templo. Mga gusali nito, mga imbakan, mga itaas na bahagi, mga pinakaloob na silid, at ang lugar ng atonement. Ibinigay niya sa kanya ang mga plano ng lahat ng inilagay ng karunungan sa kanyang isipan para sa mga looban ng templo ni Yahweh at lahat ng mga silid na sa palibot para sa mga kayamanan ng templo ni Yahweh, para sa mga kayamanan ng mga bagay na inihandog. Ibinigay din niya ang mga tagubilin tungkol sa mga pangkat ng mga saserdote at mga Levita at para sa lahat ng gawain sa paglilingkod sa templo ni Yahweh, gayon din para sa lahat ng kagamitan na gagamitin sa serbisyo nito. Itinilaga niya ang dami ng ginto para sa bawat kagamitang ginto na gagamitin sa iba't ibang seremonya. Ang mga patungan at ang mga ilawan, ang mesa ng tinapay ng presensya, mga tinidor, mga mangkok ng wisik, mga pitsil, at mga pinggan. Pinadalisay na ginto ang ginamit para sa altar ng insenso. Itinalaga rin niya ang dami ng pilak para sa iba pang kagamitang pilak. Mga patungan ng ilawan, mesa, at pinggan. Ibinigay din niya ang disenyo ng entablado para sa kaban ng tipan upang ang nakabukang mga pakpak ng mga ginuntoang kirubin ay magbigay lilim sa kaban. Sinabi ni Haring David, isinulat ko ang lahat ng ito ayon sa patnubay ng alhayam. Sinabi ni Haring David, isinulat ko ang lahat ng ito ayon sa patnubay ng alhayam sa akin at ipinunla niya sa aking isipan ang lahat ng detalye ng plano. Sinabi rin ni Haring David kay Solomon, magpakatatag ka at magpakatapang at gawin mo ang gawain. Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob, sapagkat si Yahweh ang ating alhayam ay kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan hanggang matapos ang lahat ng gawain para sa serbisyo ng templo ni Yahweh. Narito ang mga pangkat ng mga saserdote
at mga Levita ay handa para sa lahat ng gawain sa templo ng Alahayam, at bawat kusang loob na taong bihasa sa anumang gawain ay tutulong sa iyo. Ang lahat ng opisyal ng buong bayan ay susunod sa lahat ng iyong mga utos. Ayun. Magpagkomento lang ako So, ang sabi ni Haring David kay Solomon, ipinunla niya sa aking isipan ang lahat ng detalye ng plano. So, pag ah alalahanin natin na ang alahiyang ay may kontrol sa ating ultimo paghinga at pagtubo ng buhok, di ba? So, pag gusto niyang ilagay sa iyong isipan, lalo na kinakalugdan ka, pwede niyang i-download sa ating utak yung kanyang mga gustong mangyari. So ito, ganon ang confidence ni Haring David na nagmula sa alahayam yung kanyang mga ideya, yung design. Kasi sabi sa isipan niya, hindi naman sinabi sa na pinadaan pa sa propeta, di ba? Pinunla niya sa aking isipan ang lahat ng detalye ng plano sa verse na ganyan. Tapos sinabi niya sa verse 20, magpakatatag ka at magpakatapang at gawin mo ang gawain. So pag may mga ina-assign sa inyo, kailangan mo maging matatag pala tayo. Yung mga mga maari kasi may maraming magdi-disrupt ng mga abala o o ilalayo ka o mamumuliti ka o ilalayo ka sa mga bagay na dapat mong gawin para magawa mo yung gawain na pinapagawa sa'yo ng alahayam. So kailangan maging matatag. Kumbaga sabi choose your battles. Kumbaga maraming dadating na distraction. So kailangan aware ka sa mga ganon. At saka magpakatapang. Kailangan gawin mo yung tama kasi pag pag na 'di ba pag go with the flow tayo, gagayanan natin ng ibang tao. Siguro kung kaysa tayo siguro nag-upload tayo sa YouTube, siguro magti-TikTok na lang ako o magagan, di ba? So dapat maging matapang ka na sumalungat sa agos ng ginagawa ng mga ibang tao. At huwag kang matakot ni panghinaan ng loob pag iyon ay tingin mo na pinagagawa ng alahad sa'yo. Yun lang po, may mga at saka dito pa pala sa verse 21, at bawat narito ang mga pangkat ng mga saserdote at mga levita ay handa para sa lahat ng gawain sa templo ng Alayan. At bawat kusang loob na taong bihasa sa anumang gawain ay tutulong sa iyo. So yung mga bihasa sa anumang gawain, ikokos ng Alahayam na mag-volunteer. Alalahanin natin ang Alahayam ang nagbibigay ng mga kakayanan at saka skills. So pag isang architect, bakit siya naging architect? Kasi mahilig siya mag-drawing, binigay siya ng ganung hilig at kakayanan. Kaya nag-aral siya ng mag-architect, ba? O bakit ang doktor ay naging doktor? Binigyan siya ng hilig o sa puso niya inilagay ang paggagamot o medicina o science, di ba? Binigyan siya ng ganung skill na na-apply nila. So, ganun din tayo. Pag tayo ay binigyan ng kakayanan o special gift o kalakasan, ay para din to sa sa alahayam. Yun lang ang may kakomento ko mga kapatid. Baka meron kayong may idadagdag. Tama naman sis, kasi kung ano man ang um, kakayanan na binibigay sa atin, dapat gamitin natin yun para sa kaluwalhatian ng ating alahayam. Kung ano man ang talento na binibigay niya sa atin. At saka hindi lang yun. Yung hilig mo. Oo. Kasi No, diba? unang-una, Bibigay niya yung sa puso mo unang-una yun. naman, yung hilig mo, kumbaga, ikaw yung nagplano, ngunit ang alahayam ang nagpapatupad nito. Kagaya ng ginawa ni Haring David. Di ba pumasok sa kanyang isipan, gusto kong magpagawa ng templo para sa alahayam.
Yung desire niya na yun ang kinasihan ng alahayam. Kaya binigyan siya ng kakayanan at binigay sa kanya ang bawat detalye ng kanyang gagawin. Mm. So, nagmumula din sa atin ang desire. At saka yung Oo, yung initiative, no? parang, yung initiative, dapat magmumula din sa atin. Kasi hindi naman tayo robot, di ba? Na gagamitin tayo ng alahayam na parang, ako lang ang masusunod sa buhay mo, dapat ako lang. Di ba? Kasi may free will tayong binigay eh. Yung free will na yon, sinasamahan ng alahayam kung ito ay ikaluluwalhati ng kanyang pangalan at kung ito ay ikakabuti para sa atin sa buhay natin. Kanyang design, no? At saka yung sa kanyang Oo. design para So sa ating kumbaga, naka-align ba ito sa kanyang design? Naka-align ba ito sa kanyang kalooban o sa kanyang mga ah, ano um yung plano niya sa buhay natin? Kung yan ay naka-align, sasamahan ka. Kaya nga minsan saka ang panalangin natin, 'di ba, bakit may sagot na no? Kasi ito ay hindi makakabuti sa iyo. Yes, kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban or plano para sa iyo. At wait naman kung meron pang mas higit na mabuti kaysa sa hinihingi mo. ang yung restoration ng original plan niya para sa mundo. Oo. Paggagawa ka ng paplano ako ng ng disco house o ganon. Di ba? Hindi Mm. naman yun hindi yun kasama sa restoration ng Hindi yan ng beer house. Di ba? Okay ba? Kasi di ba, perfect harmony nga ang ganyang Oo. Tapos isa pa, yung sinabi ng alaham niya, na walk before me. Parang dalawang ibig sabihin nun eh. Yung before me, yung lumakad ka sa presensya ko, parang before me. Tapos yung isa nun, lumakad ka muna bago ako gumawa. Ikaw muna ang gumawa bago ako tutulungan kita, pero ikaw mag initiate. Yung walk before me, parang dalawang ibig sabihin para sa akin walk before me, lumakad ka sa aking presensya. Ibig sabihin, maging maingat ka sa mga pagsunod. Kasi syempre, pag alam mo nakatingin ng alahayam, susunod ka lang sa magiging maingat ka sa lahat ng kilos mo, no? Tapos o kaya, yung walk before me, mauna ka, at tutulungan kita. Nasa likod mo lang ako. Parang ganun, mauna ka, kumilos ka muna bago kita tulungan. Hindi ko isusubo sa iyo yan. Kung sumandok ka at isubo mo sa bibig mo, hindi ko ibibig, hindi kita susubuan. Parang ganun, ang dalawang yung walk before me. Ano ba Na talaga ang tama? Walk before me o walk behind me? Beside hindi, me. sabi ng alahayam walk before me. Di ba? Mm. Ibig sabihin, kasi kasi yung walk before me is maaring lumakad ka sa aking presensya. At saka yung, pwede rin yung before, yung mauna ka. Di ba? Dalawa yun eh. Pero ang actually, ang lumakad ka sa aking presensya, walk before me. Pero pwede rin kasi na yung before me, yung mauna ka. Di ba? Yun ang sabi Kasi ko, parang sa ano ko rin, yung kapag ka ikaw ay may tiwala sa kanya, kumbaga it follows kung may plano kang gagawin, yun nga, kagaya ng sinabi mo na kung kalooban niya sa'yo, si Mrs. Talia pala, gagabayan ka niya, maranasan mo yung gabay niya. So, kumbaga, yung tiwala mo, yung pananalig mo sa kanya na nandoon, meron kang ginawa based sa talent mo. Ngayon, yun ay binigay niya, galing sa kanya. Kung ginawa mo yun, na mayroong pagpupuri or may kapurihan, kanyang pangalan, gagabayan kanya doon. So, parang yung walk before me or walk beside me or walk behind me, magkakasama lahat yun. Basta ang mahalaga doon, pati over me, pati under me, kasi ibig sabihin, nakapaloob lahat doon tayo sa kanyang presensya. Either we walk ahead, we walk behind. Alam natin yun, besides, kasi promise naman niya yun. Diba? Basta nakasunod tayo sa lahat ng kanyang mga instructions sa buhay,
nandoon siya lagi kasama natin. As He promised. Oo, kasi ang sabi naman dito ni Haring David, um, gawin mo ang lahat ng gawain dahil kasama mo ang alahayam. 'Di ba? So lahat ng kanyang gagawin, sasamahan siya ng alahayam. Pero may special Oo. instruction pala, no? Oo, may special Sinabi nung instruction. sinabi nung propeta, gawin mo lahat, sa'yo naman ang alahayam eh. Oo. Sa ano na Oo. yon, sa mga chosen people niya na Oo. mayroon kasi siya talagang itinalaga sa Oo. itinalaga sa isang napaka-special din kasi na role, 'di ba? Ganun ang Napaka-special na gawain. pagtitiwala. Oo, Oo. pagtitiwala ang lahayam sa kanya. Kasi never pa siyang sumuway kapag ganon. Alam na Oo. alahayam na Alam niya naayon kung ang puso niya. Oo, alam niya kung sinong ilalagay niya dun eh, Oo. sa role na yun, parang Hindi, gano'n. saka di ba, sabi nga, ano ba yung term na sinabi niya? He is after my heart, my own heart. Parang pareho. He is a man Oo. after Ah, my own my heart. own heart. Oo, a man after my own heart. Ibig sabihin, pareho ang direksyon ng kanilang pag-iisip, parang ganon. Oo. Righteousness. Sis, may Nakakatuwa lang. binago ako dito sa verse 15 ha. Idagdag mo na lang to. Yung mangkok ng pagwiwisik, ginawa kong pagwiwisik kasi mangkok ng wisik ang nakalagay. Ano nakalagay? 15. Oo. Kulang. Ang tinapay ng pasensya, mga tinidor, mga mangkok ng pagwiwisik. Oo, pagwiwisik, ginawa kong pagwiwisik kasi mangkok ng Tapos wisik yung lang yun. kanina, yung ginawa kong yung atonement, nilagay kong dakong kabanal-banalan. Oo, dito saan yan? 11. 11. Pagkatapos ibinigay ni David kay Solomon ang mga plano para sa portiko ng templo, mga gusali nito, mga imbakan, mga itaas na bahagi, mga pinakaloob na silid, at ang lugar ng atonement. At tanggalin na yung lugar, at ang dakong kabanal-banalan na lang. At At ang ang, dakong kabanal-banalan. ay, capital ba to? Oo. Kabanal-banalan. Oo. Ay, May hyphen, no? Okay. So, okay na? Oo. Salamat, Sis Maria. Back to Ay you. po. Kabanata 29. Mga kaloob para sa pagtatayo ng templo. At sinabi ni Haring David sa buong kapulungan, ang aking anak na si Solomon, siyang pinili ng alahayam, ay bata pa at walang karanasan. Napakalaki ng gawaing ito sapagkat ang instrukturang ito ay hindi para sa tao, kundi para sa Yahweh na ating alahayam. Para kay Yahweh. Para kay Yahweh na ating alahayam. Kaya't mula sa lahat ng aking pag-aari, ay naghanda ako para sa templo ng alahayam. Ginto, pilak, tanso, bakal, at kahoy. Mga onyx para sa mga ukit, batong turquoise, batong marmol, at lahat ng uri na mamahaling bato na may iba't ibang kulay. Lahat ng ito ay sa malaking bilang. Bukod pa rito, dahil sa labis kong pagmamahal sa templo ni Yahweh na ating alahayam, ibinibigay ko ngayon ang sarili kong kayamanan ng ginto at pilak para sa templo. Bukod sa lahat ng aking naihanda para sa pagtatayo nito. 3,000 talento ng ginto o ang ginto ng Ophir at 7,000 talento ng pinakadalisay na pilak
para sa pagtakip sa mga pader ng mga gusali, para sa paggawa ng mga kagamitang ginto at pilak na gagamitin ng mga manggagawa. Kaya sino ang may kusang loob na magbigay ng kaloob para sa gawain ngayon? At ang mga pinuno ng mga pamilya, ang mga pinuno ng mga tribo ng Israel, ang mga pinuno ng libo-libo at daan-daan, at ang mga tagapamahala ng gawain ng hari ay nagbigay ng maluwag sa kalooban. Sila ay nagbigay para sa gawain sa bahay ng alahayam ng 5,000 talento at 10,000 darik ng ginto, 10,000 talento ng pilak, 18,000 talento ng tanso, at 100,000 talento ng bakal. Ang sinumang may mamahaling bato ay nagbigay nito sa kahabang yaman ng templo ni Yahweh na nasa pangangalaga ni Jehiel na Gershonite. At ang bayan ay nagalak sa kanilang maluwag na pagbibigay, sapagkat sila ay nagbigay ng bukal sa puso para kay Yahweh, at si Haring David ay labis ding nagalak. Panalangin ni Haring David. At pinuri ni Haring David si Yahweh sa harap ng buong kapulungan na nagsabi, "Purihin ka, O Yahweh, ang alahayam ng aming mga ninuno mula magpakailanman hanggang magpakailanman. Iyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, ang kamahalan, at ang karangyaan. Sapagkat lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay iyo. Iyo, O Yahweh, ang kaharian. Ikaw ang pinakadakila sa lahat. Kayamanan at karangalan ay mula sa iyo. Ikaw ang namumuno sa lahat ng bagay. Nasa iyong kamay ang lakas at kapangyarihan na magtaas at magpalakas ng sinuman. Kaya ngayon, aming alahayam, kami ay nagpapasalamat sa iyo at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba ako at sino ba ang aking bayan upang makapaghandog kami ng ganito? Ang lahat ay nanggagaling sa iyo at mula sa iyong kamay ay ibinabalik lang namin ito sa iyo. Kami ay mga dayuhan at taga-ibang lupa sa iyong paningin. Taga-ibang lupa sa iyong paningin, gaya ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw dito sa lupa ay gaya ng anino at walang katiyakan. O Yahweh na aming alahayam, ang lahat ng kasaganahang ito na aming inihanda upang itayo ang isang templo para sa iyong banal na pangalan ay mula sa iyo at lahat ng ito ay iyo. Nalalaman ko, O aking alahayam, na sinusubok mo ang puso at nalulugod ka sa mga tapat. Sa tapat at kusang loob kong puso, inialay ko ang lahat ng ito. At ngayon ay nakita ko rin kung paano ang iyong bayan ay nagagalak sa kanilang kusang loob na pagbibigay. O Yahweh, alahayam ni na Abraham, Isaac at Jacob ng Israel, panatilihin mo ang saloobin at pag-iisip na ito sa puso ng iyong bayan magpakailanman, at itutok mo ang kanilang puso
tungo sa iyo. At bigyan mo ang aking anak na si Solomon ng ganap na pusong tapat upang sundin ang iyong mga utos, tuntunin at batas, at upang ganapin ang lahat ng gawaing ito at maitayo ang templong inihanda ko. Pagkatapos, sinabi ni Haring David sa buong kapulungan, purihin natin si Yahawa na ating alahayam. Kaya't ang buong kapulungan ay yumuko at sumamba kay Yahawa ang alahayam. Pwede ako Pagkila, magkomento, mga sige po, kapatid, oo, para ano kasi, para, di, yung ano, ah, ano, bukod pa rin, sabi sa verse 3, bukod pa rin, dahil sa labis kong pagmamahal sa templo ni Hawa. Hindi pa nangyayari, pero mahal na mahal lang niya yung ano, yung templo ni Yahawa, no? Hindi pa siya hindi pa nakikita ma-materialize, pero minamahal na niya. And then, sarili niyang kayamanan, nagbigay niya, ibinibigay ko ngayon ang sarili kong kayamanan ng ginto at pilak para sa templo. Nagbigay siya ng ano, example, siya ang nangunang magbigay, hindi muna siya humingi. 'Di ba? Siya ang ano, Kaya nga, ano to, leadership by example. oo. Hindi katulad ngayon na humihingi lang ng hingi. Pero ano, dapat ito tama nga, leadership by example. Siya mismo ang nag-ano. Kaya naging maluwag para sa mga tao na magbigay dahil nakita nila sa kanilang pinuno. Tapos sila ay kusang loob magaan silang nagbigay dahil sa pinakita ng kanilang hari, nagalak sa kanilang maluwag na pagbibigay. Tapos dito sa verse 11, parang gusto kong tanggalin yung iyo o Yahawa ang kadakilaan, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, ang kamahalan. Parang wala kasi eksaktong the majesty, di ba? The glory and majesty. Ano bang pwedeng sa majesty? At ang karangyaan. Siguro yung kamahalan parang wala siyang Ano bang appropriate. tamang ano dito sa mula magpakailanman hanggang magpakailanman? 'Di ba mayroon Saan? tayong dito Saan yan? sa verse 10? 'Di ba mayroon tayong ginawang nito? Yung yung Parang magpasawalang hanggan? Oo Kasi nga, no? forever and ever ito kasi eh. kasi parang walang beginning at walang Oo, tingnan oo. natin. From everlasting nga Okay. kasi to From everlasting. everlasting to everlasting to eh. Oo. Baka walang hanggang mula Mula sa walang hanggan. walang simula hanggang Oo. walang hanggan. Oo. Ano? Ano ba yung nasa English niyan? Then, From everlasting to everlasting ata ito eh. Oo. verse ano yan? Mula Verse sa 10 walang to eh. hanggan at magpakailanman. Pwede sigurong Kaya, ganun nga eh. Mula sa oo. walang hanggan For Yahweh. hanggang magpakailanman. Oo. From everlasting to everlasting nga. Oo. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Oh. Oo. Mhm. Ano, Mula okay sa na ba dulo yan? ng walang Mula sa hanggan. walang hanggan, magpakailanman. Oo. Mula magpakailanman hanggang Sa walang hanggan. magpakailanman hanggang Hanggang magpakailanman na. Oo. Hindi sabihin. Kasi kung hanggang sa walang hanggan, parang redundant. Mula Yeah. magpakailanman hanggang magpakailanman. Siguro tama na to. Everlasting to everlasting. Oo. Kasi yan. Kasi nakasulat. Oo. So itong ang kamahalan, siguro tanggalin na, ano ba yung wait.
tingnan natin sa English. Yours, Yahweh, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Majesty and splendor, parang isa na rin to, di ba? Kaluwalhatian at karangyaan. Tanggalin natin ang kamahalan. Parang baka sabihin, pati ito nag-inflate na. Tanggalin natin ang kamahalan. Baka kadakilaan, kaluwalhatian at ang karangyaan at kadakilaan na lang, no? Kadakilaan. Iyo. Sa iyo, di ba? Sa iyo. Iyo o Yahweh, iyo ang pwede, pero short. Iyo o Yahweh, yours, sabi niya. Iyo o Yahweh, ang kadakilaan, meron na palang kadakilaan. So, karangyaan, sige. Iyo o Yahawa ang kadakilaan, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian. Ang At ang karangyaan. kamahalan. At ang karangyaan. Huwag na yung O, ito kamahalan. nga, ang kamahalan. Kailangan pa ba ito? Karangalan. Kasi nandito kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian. At So Mm. parang ang karangyaan. understood na ito sa kaluwalhatian. Kaya nga, tanggalin mo na yung kamahalan. Ang kaluwalhatian at ang karangyaan. Ang at lang sa karangyaan. Tanggalin mo yung at sa at kaluwalhatian. Kasi yung karangyaan, kaya may karangyaan dyan, kaya sa templo niya, di ba? Marangya. Iyo o Yahawa ang kadakilaan, ang kapangyarihan, Ang kaluwalhatian, kaluwalhatian at ang at ang karangyaan. karangyaan. Oo. Tapos, sa verse 12, nasa iyong kamay ang lakas at kapangyarihan na magtaas at magpalakas ng sinuman. O siya din ang bibigay ng karangal at nagpapalakas. Di ba? Siya ang nagbibigay kung sino gusto niyang itaas at sino gusto niyang ibaba. Tapos ito yung ating mga ang lahat ay nanggagaling sa iyo at mula sa iyong kamay at ibinabalik lang namin ito sa iyo. So hindi tayo pwedeng magmalaki o magdamot. Kami ay mga dayuhan at taga ibang lupain sa iyong lupain to. Taga-ibang lupain. Lupain sa iyong paningin. Di bang lupa kasi Saka maganda din to yung prayer niya kay Solomon. At bigyan mo, sa verse 19, at bigyan mo ang aking anak na Solomon ng ganap na pusong tapat upang sundin ang iyong mga utos, tuntinin at batas. O siguro dapat to maging natin sa ating pamilya, no? Maging dasal din natin. At upang ganapin ang lahat ng gawin ito ay maitayo ang templong inihanda ko. Ganap na pusong tapat upang sundin ang iyong mga utos, tuntunin at batas. Yung nga lang, kailangan makilala mo na siya, no? Makilala mo na siya bago, para makasunod sila ng tapat, no? Sa palagay mo, pinagkaloob ba ito ng alahayang kay Solomon? Kaya lang kasi yung asawa niya doon siya nagkamali Pinagkaloob naman. Siyempre may mga sariling, Pinagkaloob naman. oo, kaya lang sa asawa niya, Hindi, pinagkaloob. Kaya nga niya naitayo yung templo eh. oo, Kaya lang, ang nangyari sa kanya, nagpa-influensya siya. oo, nakorap Yun siya. nga lang, kasi he started what is right, but he end up wrong. Pero Dahil sa asawa. Oo. pero nasunod naman. Naging tapat naman din siya. Siyempre, Bandang makikinig huli, ang didinggin ng alahayam ang panalangin ni Haring David Diba? kaya nga bandang huli, di ba nagsisi rin siya. Kaya huli na. Okay, back to you, Sis Maria. Yan yung tinatawag na consequences. Oo. Pagkilala kay Solomon bilang hari.
Kinabukasan, sila ay nag-alay ng mga hain kay Yahweh. 1,000 toro, 1,000 lalaking tupa, at 1,000 batang lalaking tupa, kasama ang kanilang mga inuming handog at napakaraming hain para sa lahat ng mga Israelita. Kumain sila at uminom ng may malaking kagalakan sa harap ni Yahweh ng araw na iyon. Pagkatapos ay pinagtibay nila si Solomon na anak ni David bilang hari sa ikalawang pagkakataon at si Zadok bilang saserdote. At si Solomon ay naupo sa trono ni Yahweh bilang hari na kahalili ng kanyang amang si David. Siya ay naging matagumpay at sinunod siya ng lahat ng Israel. At ang lahat ng mga pinuno, mga makapangyarihang lalaki, at ang lahat ng anak ni Haring David ay sumunod at nagpasakop kay Haring Solomon. At lubhang itinampok ni Yahweh si Solomon sa paningin ng buong Israel at binigyan siya ng karangalan at kadakilaan na hindi pa nararanasan ng sinumang naging hari ng mga Israelita bago sa kanya. So, niread ko ito, sis. Trono, ano ba to? Trono ni Yahweh? Ano? Etong ano? Anong verse? Verse 23. Alin? At si At si Solomon Solomon ay ay naupo sa sa trono ni trono Yahweh. bilang hari na kahalili ng kanyang amang si David. Trono, wait ha. Trono ni Yahweh ba talaga o trono ni David? Wait. Trono ni David. Parang trono ni Solomon David. acknowledged king ang 23. Kasi So biruin mo, Solomon natin. sat on the kung siya throne ay of umupo, Yahweh as king in place of his father David. Dapat Ano trono ni talaga? David kasi pinasa nga eh. biruin mo ang trono ni Yahweh, agawin ni Solomon. Solomon. Ba naman to? Ano yan, di ba sis, ano siya, yung, ang tawag doon, yung interim king, si King David, di ba interim siya, ni King Yahushai? Interim king. Pero sa trono ni David, hindi sa trono ni Yahweh. Sa trono ni David. Kasi Oo. hari siya ng Israelites eh. Hindi, Oo. kasi ba naman In trono place of ni, his father David, the throne oo, of David. Sige. David. trono ni David ito, Kung hindi, kung si David nga hindi sinabi na throne of Yahweh. oo. Siya pa kaya na Agawin niya anak. ba naman uupo sa trono Oo. ni Yahweh? Oo. Hindi, wala Oo, dito oo. ang Throne of trono ni David. Yahweh sa lupa eh. Maraming maliligaw dyan. Oo nga. Oo nga, no? Buti Baka napansin corrupted mo, nga. sis. Maganda talaga yung ganitong 23, trono ni David. review. Trono ng tao eh. Oo, yan Oo. pa, Saka ang pwede yan. trono ni Yahweh, wala sa lupa, wala sa ano. Oo. Hindi, Wala, King oo. Yahushai. Ay, yung si Abba Yahawa, wala sa lupa. Pero si King Yahushai, makakasama natin dito sa Oo, earth. pero at this Pero time, Oo. wala pa si Oo, wala King pa. Yahweh. Oo. Yes. Ano? Hindi pa siya magre-reign eh. Oo. Tama, trono ni David bilang hari na kahalili ng kanyang amang si David. Oo. Pero kasi parang interim foreshadowing to eh. Kaya King Dawo nga, di ba, parang the second Davidian kingdom, yan ang paghaharian Pero ni King hindi kasi Yahushai. Pero Davidic laging sinasabi kingdom trono ni David. Oo. Diba? Oo. Palaging Trono binabanggit ito yung ni trono David. ni David. So ang isasalin lang niya kay Solomon, yung trono niya. Yung Na trono ibinigay sa niya. kanya ng Oo, alaya. gets ko yan. Pero yung idea, parang interim. Pero kasi- Kay David nga, pero ang idea nun kasi, di ba, kaya paghaharian nga ni King Yahushai, ang second Davidian kingdom. Pero Doon baka hindi babalik pa siya. dyan na Doon siya time. babalik. Oo. Baka hindi pa dyan na time kay Solomon.
Kasi nga 'di ba si Solomon pagkatapos ay gumawa din ng hindi maganda. Nakakaya Oo. naman sa ating alahayam Tama. na Oo. kung pinaupo siya doon sa trono pagkatapos gano'n palang mangyari. Oo Kasi nga. kung inilagay nga si Solomon, alang-alang sa ama niya 'yun, eh. Oo. Tapos dito sa verse 23, yung sinunod siya ng lahat ng mga Israelita. Kasi pag Israel, ba naging particular diyan si kasi baka sabihin yung bansang Israel. So, ng mga Israelita. Pero ang dami nilang inoffer dito, no? Sa ilang araw kaya to? Yung kasi parang inano uli siya, yung pangalawang beses niyang Inanoint siya ng pangalawang inanoint beses. uli siya. So, bali 3 beses siyang inanoint, no? Si Samuel, tapos 2 beses uli. Hindi, Yung sa sino bang Hebron, at inanoint saka ito dito? sa Hindi Jerusalem. ba si si Haring David ba to? Si Oo. Solomon. Si Solomon ang Pagkatapos pinagtibay. inanoint. Oo. Pagkatapos ay pinagtibay nila si Solomon, na anak ni Oo. David bilang hari sa ikalawang pagkakataon. So, 2 beses din na pinagtibay si Solomon. Ang Yung una, 'di una, ba kailan di yung ba una? natandaan niyo yung binasa natin sa aklat ng mga hari. Yung una, ah Oo. Dinala diniklara siya lang sa siya, Gihon Spring. ni King David na kapalit niya dahil inaagaw na ni sino to? Yung kapatid niyang isa, Si si hindi si Absalom. hindi si Absalom. Yung isa. Oo, Oo. Yung humawak oo, sa altar. yun. At dahil doon, kumbaga, diniklara niya ng hari itong si Solomon pero hindi pa nagkaroon ng formal na pagkilala. Kasi buhay pa siya. Oo. Oo. So ito yung pangalawa na talagang opisyal na siya na pinakilala bilang hari. Oo, noong Oo. nagkasayahan na sila. Oo. O kaya pangalawa, no? At sa naman, pinagtibay. Okay. Mga, lahat ng, at ang lahat ng anak ni Haring David ay sumunod at nagpasakop kay Haring Solomon. Hmm. Oh. So, patay na siguro dito yung isang Si yun? Adonijah ba yun? Si Adonijah yung kanyang kapatid. pinatay pa, parang hindi naman pinatay, di ba? Parang Pinatay niya. Pinatay Pinatay niya afterwards pagkatapos. Oo. na, nung Oo. hinihingi yung si Yung Abisha, hinihingi si oo. si Pero dito, hindi pa. Hindi pa diyan. Abisag, si Oo. Oo, Abisag, si 'di ba? Abisag. Oo. Sa buhay pa. At sumunod din, ano. Okay. So, Continue tuloy tayo, Sis natin. Maria. Ang kamatayan ni Haring David. Nako, yan. Si David na anak ni Jesse ay naging hari ng buong Israel. Naghari siya sa loob ng 40 taon, 7 taon sa Hebron at 33 taon sa Jerusalem. Siya ay namatay sa magandang katandaan, mayaman, marangal, at pinalad sa haba ng buhay. At si Solomon na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Haring David mula sa simula hanggang sa wakas ay nasusulat sa mga aklat ni na Propetang Samuel, Propetang Nathan, at Propetang Gad. Kabilang dito ang lahat ng kanyang paghahari, ang kanyang kapangyarihan, at ang lahat na nangyari sa kanya, sa mga Israelita, at sa lahat ng kaharian sa mga lupaing nasa paligid. Yada. Yada.
Yada. Yada. So, ang ano dito, sinabi, si Haring David ay namatay sa magandang katandaan, mayaman, marangal at pinalad sa haba ng buhay. Ilang taon nga ba siya nung namatay? O Parang kung nasa 70s lang siya eh. Hindi oo, naman siya 70s lang. Hindi nga siya umabot siya, ng 100. o 70s. 80s, di ba? Hmm. Hindi, 70s lang. Oo. Kasi ano siya, Mabilis 40 na ang years. araw 40 nun eh. years na naging hari. Ilang taon siya naglingkod kay Saul. Mahaba. Kasi ano lang siya naman na Mga 20 years eh, no? inanoint siya, ano lang siya eh. 17. Oo. 17 years old nung So, mga inanoint. 77, mga 77 siya. Oo. Kasi tumagal pa si Saul sa pagiging hari eh, sa mga 20s. Oo. Hmm. Matagal nagsilbi sa kanya si sa David. Tago ng tago. 'Pero ang 70 years nakakapagtaka old naman dito namatay. kay Haring David na sa ganung edad hindi na kaya yung katawan niya na painitin ng kumot at kinailangan niya pang magkaroon ng katabi. Baka maano na yung noon, mabagal na ang Samantalang ikot ng napakadami niyang mundo. asawa. So, ibig sabihin, nung siya ay tumanda, hindi niya na nakapiling yung mga asawa niya. May kanya-kanyang makanya-kanya silang Di ba siya eh. nagkasakit? Hindi naman siya nagkasakit. Hindi, Walang sinabing kaya yung nagkasakit siya. quarter, di ba? May mga quarter yung mga asawa, tapos yung mga merong harem, di ba? May mga quarter sila. 70 years old siya namatay. Hmm. 70? Opo. Sa AI. Oo. So, yun nga. 17 siya, So, yung So, 70 years old, hindi pa yun ng magandang katandaan. Oh. Hindi, sa panahon yun kasi, mabagal ang ikot. Di ba nga si hindi, baka Joshua pwedeng ano, pwedeng binasi yung salita na yon dahil nga matanyag siya nang namatay. Hindi bumagsak yung kaharian niya, hindi katulad ni Saul, oo. di ba? Yun siguro ang ibig sabihin nung salita na yon. Yung magandang katandaan. Kung makatandaan Good old niya na age. namatay siya na hindi binawi sa kanya ang kanyang trono, ang pagiging hari. O pinatatag Wala talaga siyang, yung kanyang hindi siya kaharian. baldado. Malusog siya overall. Baga hindi siya naging baldado. Talagang katandaan na lang. Sa bagay, Hindi pa matanda na-meet si niya yung 70. Hindi na-meet pa niya yung matanda yung 70. lifespan. Hindi. Kasi iba nga ang speed ng panahon noon that time. Mabagal. So, konti lang yung taon na nabibilang. Gano'n kasigurado yun? Kasi di ba, nakalagay yan doon sa Psalms, Tingnan mo. Tingnan niyo yung mga yung ng Psalms tao in 90, general. Psalms 90 Pero, verse 10, Psalm 90 verse 10 ba? Kahit 12. sabihin na natin na Kasi, matagal. yata. kasi nung kung siya, bata pa siya eh. Dapat, hindi Hmm. siya impotent. O, naging impotent siya, no? Kasi Tama ba yun? si Moises 120 years old namatay. Yun Hindi, kasi talaga. nagkaanak pa sila. Mabilis ang panahon noon. Mabilis. Paano mabilis Si ang David. panahon mo? Iikot ng mundo. Di ba nagkasakit si David? Malaman Lumabo nagkasakit yung si mata niya. David. Naisip ko malaria eh. Pero kung may sakit si David, kailan pinagtibay ang pagiging ni Solomon? Patay na ba siya noon? Sumakit ako diyan. Buhay pa. Buhay pa siya.
Nagpaano siya, ibig sabihin, pero ano pa siya, talumpati pa sa mga Israelita. Nakapagbasbas Bata pa pa siya kay bata pa si Solomon ito. Hindi lang yan yung time frame. Pagkilala kay Solomon bilang hari. So, ito ay, di ba bedridden na si ano nito? Si David na kapag siguro yung kama, inilabas na. O May ano, sakit nga, Pero bintana. na-reach out niya naman yung lifespan ng tao. Kasi sabi Oo. dito sa Psalms 90 verse Oo, 10, 70. our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. So, Pero yung, Para lumalabas, nga lang anino, di ba? oo, the best of them are maski si trouble and sorrow. Pag umabot ka pala ng 80, parang mararanasan mo yung trouble and sorrow. Bonus. Bonus na pero yun din eh. sinasabi ni AI namatay sa katandaan, Mm. namatay, na humina. Kailangan Hindi naman kagaya namatay kay hindi kagaya kay Jacob. Kasi si Jacob ay Mm. umabot ng 130 Mm. na May hindi malakas na yun. halos nakakakita, mahinang-mahina na. So ito yung naranasan ni Jacob, yung trouble and sorrow. Kasi lumagpas siya ng 70 years. Parang si din, 'di ba si Isaac nung namatay? Baka ang ibig lang sabihin talaga dito, yung edad niya na 70, namatay siya ng marangya. Sa edad niya na yun. Pero ang nakaano lang talaga dito na namatay siya na hindi nagkasakit. Hindi, wala nagsasabi eh. Talagang hindi siya nagkasakit eh. Hmm. Pina lang. Humina Oo, lang siya. hindi. Kuwan Humina siguro, lang. humina lang siguro siya dahil sa fights na di pinagdaanan niya. Sa war. Kasi si 'di ba si Abraham ganun din. Namatay din siya na hindi nagkasakit. Binasbasan niya pa yung mga anak niya bago siya namatay. Si si Isaac ganun din. Wala din siyang sakit. Binasbasan niya pa yung kanyang mga anak. Si Jacob ganun din. Pero ito kay si Haring David, wala namang nabanggit Wala dito. naman siya Old sakit. age Talagang din. tumanda na lang. Old Saka age winter din sila. Pero ilan ang mga edad nila? Unlike kay David, 70 years old lang, 'di ba? Oo, Iba Bata kasi din ang 70. time kumpara ano sa nun kanila. Talagang sa kanya lang na natupad itong lifespan ng tao. Hindi siya lumagpas dito sa 70. Siguro nga, Mm. Diyan na nagumpita sa nag-stabilize kanya. na ang earth, no? Oo, maari. Pero ngayon pinabibilis ulit. Pinabibilis ulit ang panahon. Oo, ngayon na talagang pinabibilis. Kaya nga parang nakakapagtaka na minsan makikita mo yung mga bata, magapang pa lang, maya-maya makita mo, ayun na, nakaupo na, patayo na, bilis. Hanggang sa naglalakad na. Wala pa isang taon, naglalakad na. Hanggang sa nagsa-cellphone na lang. Oo nga, nagsasalita na. Ayan, pa lang, natuto pa lang yung bata na na tumaob. Naka-cellphone na. Hanggang sa Grabe. kinalakihan niya na hindi na Totoo mabubuhay yun. kung walang cellphone. Pag Totoo inutosan, yun. galit pa. Kaya Correct yun ang kayo dyan. kumbaga talagang napakabilis na ng panahon. At yung mga sabi magulang ka pala naman, magalit. abay tuwan-tuwa ang mga magulang kasi hindi nagiiyak yung bata. Busy-busy sa cellphone. May O cellphone. nagagawa ng mga magulang yung gawain nila. Saka yung mga magulang ngayon, di na ata nagagalit.
Oh, Bira na lang. nakakapag-marites pa yung mga magulang dahil naka-cellphone yung bata. Kaya yun ang generation ngayon, napakabilis na. No. May side note pala ako. So, parang natutupad yung sinabi ng mensahero na yung two witnesses ang magsusupply sa atin ng langis. Parang may padating na Russian oil, ano? Two Talaga? Next witnesses. week. Next Mm-mm. week. Tapos, ano pa? Sana Ewan ko, nga. totoo ba yun? Sa FB ko lang na ay sa YouTube ko, pero kung totoo, talaga nga yung two witnesses, And then, naalala ko lang, yung dati noon, kinikwento yung mga balak niya na gagawin, na para sa bansang, pag nagkaroon na tayo ng kingdom. Parang kumbaga nandiyan ang civil government, pero para tayong, kumbaga parang conclave. Parang sa Vatican, di ba nasa Italy sila, pero Oo. yung Vatican yung gano'n. Parang ngayon sabi niya, bibili niya ang Philippine Post Office kasi 'di ba sarado, bankrupt na ang post office, wala na Oo. nagpapadala ng kartero. So kasi ang post office sa bawat barangay may opisina. So sabi niya ma-reach natin lahat ng buong OFIR. Kapag pag post office yung mga opisina, then yung building sa may ba to, sa may Loton, 'di ba may yun doon yung Oo. post office. Tapos yung building niyo, meron dalawang parang circular oval na doon sa magkabilang dulo. Sabi niya doon niya daw ilalagay ang embassy ng China at saka ng Russia ng dalawang witnesses. Yun ang Mm. mga sinasabi niya. Well, Kaya naalala ko lang dahil yung governance na ni David na sa mind ng 'di ba ang sabi pinupunla sa Oo. sa isipan ng tao ang mga gusto ng alahyam na maganap. So Mm. ito inaano ko lang na nilalahad lang natin ngayon dito para if ever baka may ibang makagawa nun, 'di ba? Since Dahil wala nga na ang wala. mensahero, sana Oo. mayroong magpapatuloy na kagaya ng ginawa ni Haring David na Oo. ipinasa ito sa kanyang anak. Since wala Alalahanin namang ninyo. anak, ang mensahero, mayroong isang tao na pinagbigyan niya siguro niyan ng na yan. Oo. Tapos may kakayanan, 'di ba? Oo, Tapos ng yung kakayanan. pa, kasi alalahanin natin ang mga embassy ngayon nasa sa mga oligarch na Saan? na mga Kanino? business district natin, 'di ba? Oo. So, parang ano pa ba? Ano pa yung mga naalala niyo tungkol sa Mensahero? Tapos siya na may mga ministry pa, 'di ba? Mga Yun nga, parang ang gagawin niya kasi ay kagaya ng sabi niya nga, kagaya daw ng Vatican. A city inside the city. So tayo ay magkakaroon ng separate na kingdom inside the civil government. Parang yung divine government inside the civil government. yung mga ministry Oo. pa, yung Na Ministry kung ano of, ang 'di ba? kung ano Foreign daw ang Affairs, Ministry. kung ano yung mga department na makikita natin sa civil government, yun din ang makikita natin, magkakaroon din ng parehong department sa loob ng ng Divine Kingdom. exclusive lang sa divine, sa Oo, mga members, exclusive sa Divine Kingdom. sa Kaya nga ang sabi community. niya, yung the wealth of the wicked will be transferred to the righteous. Kaya hindi daw magkakaroon ng kahirapan sa loob ng Divine Kingdom kasi ang lahat ng kayamanan ay ibibigay dito sa Divine Kingdom. Dahil ito yung paghaharian ni King Yahushua. Which is nagkakaroon na ng tayo, economic reset, no? Oo, Dahil sa war na yan. kaya nga Magkakaroon, possible na Pero magkaroon ng reset. noon pa man sinabi na sa atin yan ng mensahero na magkakaroon ng ng economic reset.
At ang ano daw US natin, Oo. ang Quantum oo, financial, di ba? yung quantum System. financial system, yun ang mga ano ang Oo. ipapalit sa ano fiat money. Which is, nagkatotoo na. Oo. which is gold back, no? Hmm. So, tama naman yung ano ni yung Professor John, sabi niya magiging ano na digital na, totally digital money, yan. Oo, So, digital money. meron ka ano, at saka yung ano yung mga gold na coins. So, ang quantum financial system ay digital money. Saka backed by gold. Oo, backed up by gold. Yeah. Kaya may mga naalala pa kayo kasi bago tayo tapos sa punta tayong Second Chronicle, yung i-chronicle din natin yung ano nandito ang yung maigsing panahon na nandito ang mensahero. Yung mga ano, mga plano niya, diba? Kung hindi Saka yung sana mga namatay ang mensahero, siguro makikita natin kung gaano katatag ang Divine Kingdom at hindi sana nagkawatak-watak, ano. Pero Yun ano nga na, lang, siyempre, naka-ano na eh. hindi yung kalooban natin, hindi yung Oo. kagustuhan natin, kundi yung kagustuhan ng may alayan. kaparaanan dyan ang alahayam. Hindi Oo, natin yung ano. kaparaanan ng Kasi alayan. kung nanatili siya during sa time niya na nag-i-exist, grabe na rin ang kanyang kalooban. Sama ng kalooban niya, nalaman niyang sino yung mga magta-traitor sa kanya. Sakit-sakit, hindi niya masabi kung sino-sino kasi nakapalibot sila sa kanya. Kaya, yung pag nagsasalita siya noon, sa harap ng karamihan, malalaman niyo na lang ito pagdating ng panahon. Pero ito lang, sabi niya, diba? Hindi ko dala ang covenant. Nandyan Pero ang covenant. ang natatandaan ko yun sa kanyang sinabi na yung panaginip niya na sinabihan siya, tinatanong siya, handa Ay, ka na bang oo. mag-transform? Oo nga pala. So, yun. Siguro, Oo. nakapag-transform na nga siya at siya ay nagpapatuloy sa kanyang misyon sa buong mundo. Mas madali ang kanyang misyon dahil hindi na siya gagamit ng eroplano, hindi na siya gagamit Wala ng siya sa mga physical physical oo, form, hindi wala na wala siya sa siya physical hamper. form. So, mas madali niyang masasaturate ang buong mundo sa kanyang misyon. Sa diwa niyan. Kaya ang dami nang lumalabas ngayon na kita mo, sinusuportahan na yung kanyang yung mga mensahe niya. May mga naglalabas na ng research na hindi talaga ang pangalan, kumbaga ang salitang JC ay talagang hindi kumbaga hindi nabanggit ng lahat ng kanyang mga disciple. Saka Dahil meron ako walang JC nakitang noon. comment sa isang na ang mga kasi yung parang pinag-ano nila tungkol sa yung mga fake, yung mga Israeli, yung mga Jewish, na may isang comment doon na ang tunay na ay mga Pilipino, I don't know kung Pilipino siya, o mga Filipino daw, ang tunay na mga Jews or tribe of Oo, may Oo. din akong Oo, So, ganyan. sa ibig may sabihin, nabasa umaano nga na din siya, ako. na Na-encounter din akong ganyan. unti-unti ay kumakalat na yung ganyung kaalaman, no? Oo. Yung awareness nila. Parang lahat lahat ng mga ni-reveal sa atin ng mensahero, sinusuportahan na rin ngayon ng mga foreign Oo, researcher. sa mga DNA, no? Di ba? Oo. Kakatuwa lang. So, nagpapatuloy pa rin ang misyon ng mensahero kahit wala na siya sa physical At body. sinabi naman niya, di ba? Hindi Oo. hangal. Hindi hangal si Moses at Elijah para hindi
warningan ang kanyang lingkod. Oo. Kanyang lingkod. Ibig sabihin siya ay warningan Mm. ni Elijah at ni Moses. So, meron pa kayong mga karagdagan na alala sa mensahero? Kung hindi, papatugtog na si Sis Dalia. Ay, patugtog na. Okay. Wala na ako masasabi May pa. request ba kayo na music? Wala ako. Si Bro Mario. Wala po. Okay. So, eto na lang. Tayo na. Sambahin natin ang pangalan niya. So, maraming salamat mga kapatid. Sa Okay. susunod. God bless mga kapatid. Maraming Salamat salamat. po. Ikaw alahayag, ika'y sasambahin. Ikaw alahayag, tanging pupurihin. Kami alahayag, ay sasayaw sa'yo. Nakataas aming kamay, nagpupuri sa pangalan mo. Ikaw alahayag, ika'y sasambahin. Ikaw alahayag, tanging pupurihin. Kami alahayag, ay sasayaw sa'yo. Nakataas aming kamay, nagpupuri sa pangalan mo. Tayo na sambahin ang ngalan niya, ang Aba Yahweh. Bahasham Messiah Yahawasai, Warawakada Tawada. Ikaw alahayag, ika'y sasambahin. Ikaw alahayag, tanging pupurihin. Kami alahayag, ay sasayaw sa'yo. Nakataas aming kamay, nagpupuri sa pangalan mo. Tayo na sambahin ang ngalan niya, ang Aba Yahweh. Bahasham Messiah Yahawasai, Warawakadash Tawada. Tayo na sambahin ang ngalan niya, ang Aba Yahweh. Bahasham Messiah Yahawasai, Warawakadash Tawada. Warawakadash Tawada. Warawakadash Tawada.